Time check, 12:20, 1 o'clock uwi ni Mrs. at nakapagtupi na tayo sa cabinet. Kaya sampay. Gusto na ng plato, hindi pa puno yung trash. Ayan pa, mayroon tapon. Tapos ang plato, lagay ko muna sa cabinet ito. 12:30, kalas, yung mga tupiin. Tapos, nahugasan na rin. Time check, 1:04, maaga si Mrs. nakauwi. Anong dala? Siyempre, magluluto ako para lalong mainis yung nagko-comment siya. Yung basher, inaasar mo lalo? Yung basher, oo. Paglulutuan ko si daddy ng pinamatisang manok. Asawa, ano yung key ingredients ng iyong lulutuin ngayon? Kamatis. Siyempre, kaya nga pinamatisang manok. Ano ba? Manok. Manok. Chicken. Ginger. Ginger, may luya pala dapat yan. Meron, konti lang. Tapos? Ginger, garlic. Garlic. And onion. Onion. Tapos ito? With petchay. With mura lang yan. Magkano lahat umabot yan? 15 dirham. 15 dirham lang. Ilang kilo yung manok? 900 grams. Uy, halos 1 kilo na. 15 dirhams. All in all, lahat yung recipe mo? All in. Good for 2 days na to, guys. Good. Sarap. Balikan kita mamaya, mami, ha? Sige. Pagluto na, ha? Okay. Uy, kinamatisan Norma. Check, 2:31. Ayan na ba ang pinagmamalaki mong kinamatisang manok, asawa? Yes. Tara. First time ko niluto yan. Oh, first time, ha? Tikman natin. Let's go! Time check. 5:51 AM. Tulog na tayo, asawa. Tulog na. Tulog na. Tulog na tayo. Night. Night. Time check. 22. Bangon na, malalit tayo. Bangon. Mukha na akong natanggal na yun. Ha? Ha? Time check, 1:51. Larga. This ain't a song for a broken hearted. No silent prayer for a faith departed. Now I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life and it's now or never. 'Cause I ain't gonna live forever. I just wanna live my life. It's my life. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. 'Cause it's my life. Enjoy yung tropa kong Bengali dito sa Makalay. Nirab yung motor ko. Kiale, tike. Good, no? Yeah. Good, no? You buy one now, bro. That one good, no? Why? Good. Isa. Time check. Okay, 1 minute. Ano? Ay, boss. Ay, 1:59 entry. Galit. Siyempre, survival mode, kape. Ito guys, sa mga nagtataka bakit ang lakas ng aking pangangatawan at kahit kulang lagi tayo sa tulog. Try nyo to. Ayan, Premium Vitality. Ito, hindi to paid sponsorship, no? Talagang ginagamit ko siya. Like, legit siya. She legit, pare. Ito ay men supplementary for body improvement to and mind, no? Talagang napakaganda nito, pare. 35 dirhams lang to, tas 1 capsule a day ka lang. Pero kung may budget ka, 2 capsules a day, mas effective siya. Solid to, men. Nasabi ko sa inyo, men. Ito siya, oh. Yan yung itsura niya. Yan niya. Ayan. Ngayon mo lang siya ng ganon. Tapos you're good for the day, bro. Makakala nyo niloloko kayo. Search it in ChatGPT, Google reviews, what is she legit, man. Solid yun. Ayan.
strength, stamina, and power. Premium vitality, man. She legit. Tawa na ako ka-report, pare. Gutom ako eh. Hey! Shawarma. 7 dirham. Shawarma. 7 shawarma. Laki pahari oh. Laki yan, tol. 7 lang. Kain. Sulit na sulit yan. Purong laman yan, tol. Oh. Sulit na sulit yung shawarma. Purong laman. Yun naman. Time check. 9:25. 10 o'clock ang out natin. Kape na muna tayo. Nescafe Classic. Survival, pare. Nginip pa yung mga daliri. O nga bumabak na yung bakle. Mudir. Thank you. Thank you for the Oreo. Para sarap, boy. Kape. Libreng Oreo mula kay Bossing. Tarted Carrega. Pausaw. Panalo, no? Solid. Solid si boss, oh. Pangalawa ko na to, Anli. Boss. 10:06, mamalengke tayo. Ay, may natira pang customer. Palengke. Sa Al-Ain. Pasok tayo. Nautusan tayo ni Mrs. bumili ng kanyang sunscreen. Dito yung mga sunscreen. Ayan. Check it out natin. Bumili tayong bigas. At mga kung ano-ano. Kauwi lang natin, 10:46. Kain muna tayo ng kinamatisang manok ni Mrs. Mga tol, bagat natin pag-usapan ang gustong pag-usapan tonight. Kain po tayo. Simple nga po na ang kinamatisang manok. Bago po tayo kumain, no? At bago natin tapusin ang vlog na ito sa ngayong araw sa ating day 9, mga tol. At gusto ko kayong pasalamatan agad. Maraming salamat sa ating mga supporters and followers and commenters na very active at sa mga sharers natin at reactors. Ayan. At kung di po dahil sa inyo, hindi po ulit magkakaroon ng buhay itong ating Facebook page. Maraming salamat at sa mga bago sa aking channel, huwag kalimutan i-follow ang ating Facebook page at i-subscribe na ang ating YouTube channel. So ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Medyo controversial at medyo sensitibo ang ating pag-uusapan. Gusto ko nga palang magpasintabi sa mga taong pwede kong masagasaan sa klasifikasyon ng pagkatao nitong taong aking babanggitin. At wala po akong intensyon na makakasakit ng kalooban, pero ako'y magsisiwalat lamang po ng aking kalooban at ng aking point of view sa pamumuhay tungkol sa katotohanan. Simulan po natin kay Aura Briguela. Alam naman po natin, ito po ay isang child actor na ngayon nasa adolescence na, no? At talagang pinanindigan niya ang kanyang pagiging ABCD. Ito-term na lang natin silang ganun, no? Ayun, at meron na naman po siyang nilabas na statement, ito po yun, na nagsasaad na, ang pagkasabi niya po, no, iba talaga kami mga babae. Malakas ang pakiramdam namin, alam namin kung nagsisinungaling ka o hindi. Something sort of like that, pakibasa na lang po, no. Ang pagkakaintindi ko dyan, ang sabi niya, iba daw silang mga babae. To make it short, mga boss, baka may mga naguguluhan na manonood, lalo na sa mga kabataan, no. Gusto ko lang po linawin na ito po si Aura Briguela ay hindi po yan isang babae. Kung hindi, nangangarap lang po maging babae. At nagkaroon po sila ng klasifikasyon na nagbigay ng kalituhan sa isang katauhan na kailangan na tanggapin natin ang kanilang kasarian. Na talagang ako isa sa mga taong tumututol na tanggapin ang peking katotohanan na yan. Dahil ang katotohanan, dalawa lang po ang kasarian sa mundo. Lalaki at babae lang po. Anyway, dumako tayo sa kanyang nasaad na pahayag. Dahil hindi nga po siya babae at pilit po nagbababae, talagang pinaninindigan niya po ang kanyang sariling kasinungalingan. Ako po ay humihingi ng pasensya sa inyong lahat, no? At meron po siyang kapal ng muka para sabihin na siya ay babae, unang-una sa lahat, at malakas daw ang kanyang pakiramdam sa mga sinungaling. Unang-una sa lahat, pwede natin siyang paniwalaan sa pagsasabi niya na malakas ang kanyang pakiramdam sa pagsisinungaling dahil po siya
sarili niyang pagkatao ay pinagsinungalingan niya. At hindi lang ho yun. Tayo pong lahat na bawat Pilipino at mga manonood niya sa iba't ibang parte ng mundo. Alam naman po natin na siya ay malaking kasinungalingan. Na ikaw, na alam mo pinanganak ng isang lalaki, biologically lalaki, bakit sasabihin mo na iba ka at babae ka? No? Ay tigil na po natin itong kalokohan na ito. At isa po ako sa sanang humihingi po sa inyo ng unawa na sana matulungan niyo po ako na maisiwalat ang mga katotohanan dahil nagbubulag-bulagan po tayo, nagbibingi-bingihan sa mga kasinungalingan ng mga ganitong klaseng tao. Na tayo na po ang nag-a-adjust sa kanila na dapat hindi po ganon. Dahil sila po ang sumisira ng tunay na pagkakaayos ng mundo. Isa sila sa mga problema. Nagkakaroon po ng kalituhan ng mga kabataang Pilipino. At ito po bakit po masama ang loob ko sa mga ganitong klaseng tao. Pasintabi na ho ulit, no? Dahil may masama po akong karanasan. Nung first timer po ako maging OFW nung nasa Katarao. At talagang, munti ka pa ako ma-deport at talagang nakipag-away ako at rambulan sa isang taxi driver dahil hinawakan niya po yung kamay ko. At sinabi, Pilipini, Pilipini. Tapos, ang pagkakatingin po ng mga ipanlahi sa atin, lalong-lalo na po dito sa gitnang silangan, basta Pilipino, ganyan po ang imahe, katulad ng pinapakita po ni Aura Briguela. Maghinay-hinay naman po kayo. Kami na po sa... ako na po ang humihingi ng pakiusap sa bumubuo po ng kalalakihan ng bawat Pilipino na kami po nakikipagsapalaran lalo ng mga OFW. Nabigyan nyo naman po kami ng respeto sa inyong mga ipinapakita. At huwag nyo po sana pangalandakan ang inyong mga kasalanan na pagiging taliwas na lalaki. At talagang kasukasuka at kasuklam-suklam naman talaga ang inyong mga pag-uugali at mga pinapakitang pagkatao. Ako na po talaga, ibababa ko na po yung loob ko. Hindi na ho ako makikipag-trash talkan sa inyo. Pero, hindi naman namin kayo sa kinokontra. Pero wag nyo naman ipangalandakan. Akala nyo, hindi kami naapektuhan. Naaawa po ako sa mga mangilang-ilang Pilipino nakakaranas ng pambabastos ng ibang lahi. Dahil ako, alam ko, palag-palag ako eh. Pero yung iba, na inosente at walang kaalam-alam, walang kapuwang-puwang pa sa pagiging OFW, lalo na sa mga first-timer, napakababa ng trato ng ibang lahi sa kalalaking Pilipino dahil sa mga ganitong klaseng tao na si Aura Briguela, no? Baguhin po natin ang pagkakakilanlan, no? Magtulong-tulong po tayo. At sana magkaroon ng batas sa Pilipinas sa mga ganitong klaseng tao na bakit ang lalakas ng loob nitong mga to na magsinungaling hindi lang sa camera kundi sa buong Pilipinas, sa telebisyon, sa internet, di ba? Dapat meron talaga specific na rules tayong ipatupad na bawal na yung ganyan. Ang cross-dressing ay nakakasira ng imahe ng pagiging Pilipino. So ayun lang, pasensya na, no? At sa mga kabataan, inuulit ko po, si Aura Briguela, hindi po yan babae, lalaki po yan, no? At kung malakas ang kanyang pakiramdam sa mga sinungaling, dahil sinungaling po talaga siya. Yun lang ang aking masasabi. So anyways, syempre lagi kong pinopromote, don't hate, spread love, and educate. And let love seize the day. So, pasensya na, ulit, kung masasaktan ka dito, Aura Briguela, harapin natin katotohanan, magpakatotoo ka, bro. No? Isa kang lalaki. Huwag mong lokohin ang sambayan ng Pilipino at mga kabataan. At iisipin ng mga kabataan na normal lang ang iyong ginagawa. So, yun lang. At shoutout na rin sa mga kapwa ko OFW na lumalaban sa buhay. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Paulit-ulit ko nung sasabihin, kumayod kayo, padayon, let's go para sa mga pangarap. This is Billy Jack Sanchez, you wanna know why? Big man ng Pilipinas. See you on day 10.